Welcome to KLWP Podcast. Our advice is like fast food, tasty but not always nutritious. Listen for laughs, but consult a professional for real stuff. Listener discretion is advised. Enjoy the chaos. Welcome back, guys. Andito na naman tayo for another episode ng Kwentuhan Lang Walang Personalan Podcast. And it's Aves. Pinipili ko talaga yung mga guests ko kasi gusto ko yung mga idol ko. Yung mga kilala nyo din, yung makaka-relate, yung makakakwentuhan natin. And pinalad tayong mag-guest ang isa sa mga pinaka-idol ko since 90s kasi batang 90s ako eh. This person is a legend para sa akin sa voice acting. And kapag nakita nyo siya, makikilala nyo din yung behind the voices ng mga idol natin, mga anime, mga telenovela back in the day. Without further ado, I want to introduce my idol ulit, Sir Montreal Repuyan. Yun, magandang gabi. Hello po, sir. Magandang gabi. Hello po. At ng follower ng Kwentuhan Lang, Walang Personalan. KLWP. Daling tandaan. Magandang gabi sa inyo. Sa iyo, Aves. Ay, magandang gabi po sa inyo. And dito po sa States, umaga. Pero gabi ko na din to kasi I work nights. Can I call you Sir Monty? Kahit Monty na lang, no problem. Walang problema. Ayun po, sir, sa mga listeners natin, kasi ito, pinupost ko sa YouTube, then recently, so may video na. And then, sa Spotify, usually mga listeners ko. I'm sure makikilala lang yung voice mo, sir. Oo, medyo. Oo, kasi ako, nakilala ko agad. I was like, oh, ito na yung voice nga ng mga pinapanood ko dati. To start off po, sir, do you mind introducing yourself? Sino po si Mr. Montreal Repuyan? Yeah, okay. Montreal Repuyan at salamat sa intro nasanay na ako doon sa laging intro nila na alamat. Although very flattering, pero salamat kasi siguro mako-consider lang na ganun kasi I've been in the industry, dubbing industry for siguro ngayon, bali 1990, I should do the math, so mga 34, going 34 years. Kaya imposible maging 30s lang ako. I started doing dubbing, college ako, so mga 18 ako. Bago ako graduate, nag-start ako na mag-dub around third year college. Tapos, puro racket-racket lang noon. That was Magmaman pa, ang unang-una ko. Ang Magmaman ay yung mga parang Sentai kung tawagin, mga Ultraman, Poseidon, Bio, Spider, yun, that kind of genre. So, yun ang unang-una ko, way back nung third year, tama, third year hanggang sa, nagtuloy-tuloy na, hanggang ngayon. Wala nang tigil yun. Natigil lang pansamantala, I tried working for a company, pero syempre, nandun pa rin eh. Hindi ko naman naging passion, kundi dun lang ako dinala ng Diyos. Thankful ako doon. Dahil yun sa isang professor namin. I'm from PUP, Polytechnic University of the Philippines. I started doing, dahil dun sa isang professor ko sa PUP. Meron siyang play. Sumali ako, mahilig ako maarte ako. Yun, so, dahil doon, nagustuhan niya, ang pangalan niya pala ng professor ko na yun, si Ma'am Jennifer Simonek. Sana nabubuhay pa siya ngayon. Lagi ko siyang binabanggit, Aves, at hindi ko na nabalikan ng utang na loob at taos-pusong pasasalamat yung taong yun na isang professor ko na yun dahil sa kanya ako nagsimula. Siya ang naging dahilan kung bakit ako napunta. Kung nagsimula ako kay Mr. Noel Malyonga. These are the two people who I give credit din talaga dahil kumbaga yung ugat ng Monterrey po yan is from them. Noel Malyonga is one of the talagang yan ang talagang alamat. Yan ang talagang isa sa mga pundasyon ng dubbing sa Pinas na akalain mo bang nung tumagal na ako, hindi ko akalain na yung mga pinapanood ko nung elementary ako, sila pala yun. Hindi ko akalain. Nung elementary ako, puro English pa eh. Ang Voltes 5 nun, English pa eh. Hanggang nung pala rin akong makapasok at makilala na yung kung sino-sinong mga tao sa dubbing, mga nauna pa sa talaga sa akin, sila pala yun, mga Pinoy pala, no? Kalahin mo, mga Pinoy pala na nag-i-English, di ba? Hindi mo akala. Yeah. Ganon. So, yung si Monterrey po yan, kung maiba naman, labas sa dubbing, I'm medyo, mountain, outdoor ko eh. Mahilig ako sa outdoor, so,
hindi ko mamatawag yung sarili kong hardcore dahil lagi akong kulelat sa akyatan. Pero I've been climbing since college days dito sa Pilipinas. Also, nung medyo malakas-lakas pa, around 40s. Actually, bago mag-pandemic, yung last ko major, yan, Mount Fuji, Mount Kinabalu, yan mga international ko. Pero, the rest puro dito na sa local. So, yun yung other side nitong kaharap mo ngayon. Yan ang other side. So aside from being a dubber, scriptwriter din, I translate scripts for dubbing. And also, siyempre, nagdi-direct na rin ako eventually nung few years after. Nakita ko nga po yung Facebook nyo. Hindi ko nga nabanggit yung ngayong mountain climbing niya. Sabi ko, parang napaka-active ni Sir. Sana, Yes. Ayun po, Sir. Thank you po sa pag-introduce yourself to us. And, to know you better, syempre. Because we only know you by voice. Most of us, honestly. Kasi hindi namin nakikita yung face niya talaga. It's like, by your voice. Pinhinda kami, no? Kung tutusin yun ang Yes. trabaho. Actually, may isang programa nun sa Hero TV dito sa under ng ABS yan. Ang tawag nga doon, behind the mic. Sabi nga nila. Behind the mic. Or Behind the mic. people, person behind the mic. Yan. Wala kami sa camera. Sa'yo lang mga bihira, mga ganyang mga pag-i-interview o pagbibigay. Kaya naman ako nagbibigay importansya sa mga tulad nyo. Kahit ngayon lang tayo nagkakilala, Aves. Opo. O papayan kita. Malapit ako dyan. Thank you po. Kasi sa amin, actually, I always give importance dun sa mga taong nagbibigay ng importansya sa trabaho namin. Kasi, alam mo dati nung nagsimula ako, pag sinabing dubbing, ano ba yun? Ano dubbing? Ano yung dubber ka? Ano yung dubber? So, kailangan ko pa ipaliwanag hanggang sa eventually sabi ko hindi ko na nasasabihin kasi nahihirapan pa ako magpaliwanag Noon pa, noong mga panahon na yun, they don't wala silang idea hanggang sa niya, sumikat na, ayun palang dubbing. Pag sinabi mo dubber. So, dati hindi pinapansin, ngayon nabibigyan ng importansya. Kaya hanggang ngayon, sa mga tulad mo, salamat din, salamat. At hindi lang ako itong kaharap mo ngayon. Kung ano man sasabihin ko, I'll speak for hindi man lahat, yung sa industriya, pambigyan kayo ng idea. Thank you po. Para napaka-inspiring talaga ng message nyo. Salamat. Yeah. Tanong ko po, Sir, alam ko po na behind the mic kayo most of the time. Lumitaw na po ba kayo sa mga, let's say, teleserye, movies, na nag-acting na po ba kayo in person? Hindi man sa TV, pero for documentaries, I did some. Mga way back, mga tawagin beat roll. Pero may mga documentaries, may mga ganyan. Mostly puro dahil nga yung trabaho namin boses, so we do mga pagbaboses sa mga commercial sa radyo, pati drama sa radyo, pinasok natin yan. Pagbaboses sa pelikula, pinasok natin. Kung ano-ano, pero yung kung ang tanong mo ay tungkol sa kung lumabas ba ako on cam, yes, pero sa mga documentary. So like I said po, sa mga voice actors na yung narinig ko, pati sa anime, anything, yung sa inyo po talaga yung parang tumatak sa akin kasi napakabuo. Oo, yes. Salamat. Hindi ko nga akalain bumuo ng ganun Although, yun naman, pero nung magsimula ako, siguro umano na lang. Siguro na-develop na lang. Kasi while doing Marimar, alam mo, nung panahong siguro, isa yun sa mga medyo maaga-aga pa. Pagka pinapanood ko ngayon, sabi ko, boses ko ba yun? Ako ba yun? Bago siguro, pero yun naman yung brilyo. Kaya lang siguro parang medyo na-enhance lang na konti. Para po sa mga listeners o viewers, sa Marimar po, naalala ko pa po yan. Kayo po yung voice ni Santibanias, hindi ho ba? Seryo Santibanias na puro buhok. Puro dito, buhok yun Yan, yung boyfriend at leading man ni Marimar, yan, si Seryo Santibanias. So also I did Pulgoso for Marimar. Pulgoso yung aso ni Marimar. So, dalawang kinukuha ko dyan. Usually kasi pag-abida, hindi masyado binibigyan, pero pag naman kailangan, like yung may mga crowd, may mga pulis dyan, may mga passerby, we do, yes. Ginugol ko po yung name nyo, syempre. Then lumitaw yung list. Ang dami nyo pong dinab, dami nyo pong voice over.
Then Yes. yung nga, nabanggit nyo nga po, director, scriptwriter din ho kayo. Mhm. Medyo nalula po ako sa haba ng list. Sabi ko, hindi ko na pwede itanong lahat to. Oo. Ang tanong ko lang po dyan is, paano mo pinipili ang boses? May proseso po ba kayo doon? Paano ko pinipili? Well, nung mga pagka kasi nagsimula, usually, sa ngayon ito sasabihin ko, so babalik na rin natin. Sa ngayon, they do auditions. Itong mga network, gumagawa sila ng audition, pag meron silang pelikula, meron silang mga series, yung bida nila, up for audition yan. Yung leading man, leading lady, kontrabida. Yan ang ipapa-audition nila, hahanapan nila ng bagay na boses. So, kahit bago ka, medyo bago, medyo matagal, o matagal ka na, pantay-pantay dito lahat. Kasi ang network, they'll try to find yung closest, hindi lang yung voice match, kundi yung talagang kayang magbigay ng buhay dun sa karakter. Yun, babagay. Usually, kaboses nga, pero kung malamya naman yung bitaw mo, baka hindi approve ng network. So, lahat kami na interested mag-audition, open naman yan. Yun yung proseso ngayon. Pero dati kasi the directors, they are the ones picking at nag-iisip kung sino babagay na voice talent para dun sa mga material na hawak nila. Na I for one, noong mga panahon na hindi pa, alam mo yun, hindi, pinagkakatiwala talaga ng mga network yun sa mga director dati. Okay, ito yung material, Monty, humanap ka ng hanapan mo ng pinakabagay, pagandahin mo. Kasi hindi lang naman puro boses na bumagay nga, pero wala namang puso. Di ba? Yes, tama po. So, it's a combination of two. Baka mayroon pang, mas marami pang ibang rekado para mas maging natural, pero yun yung first two. Yun na ng dalawang major. Boses na bagay at yung character na So, kung paano ko pinipili, ang style ko lang naman dyan, pag may inassign sa akin is, kuwari ikaw, artista ka, idadab kita, lalakihan ko. Yeah. Sa pagboboses kasi, normally, kung talagang tao, gagayahin talaga namin as mga voice actors yung timbre mo. Pero for cartoons, we usually do it kung ano itsura. No? Yeah. Medyo, syempre, papakinggan rin namin yung number one, influence yun. Yung number one, papakinggan mo muna yung original. Kung Hapon man yan, Incheck man yan, o Korean man yan. Number one, titingahan namin yung boses. Pero ang pinaka niyan, yung anong karakter niya. Ano ba to? Kontrabida ba to? Kuwela ba to? Makulit ba to? Galit ba to lagi? Yun, yung mga finifeed ng director for us to make a character out of it na, uy, okay yan, bagay yan. Minsan sasabihin, uy, manipis pa yan. Hindi bagay, kapalan mo. Mga ganun. Pag may binigay na lalo cartoons, nakita kong malaki, lalakihan ko. Nakita kong maliit, lilitan ko. No? Kung inabot mo si Bananas in Pajamas, Yes, sa abot na yun. ulit. Pag inabot mo yung, kung napanood mo yung Aussie yun, mga Aussie yun, kung di ako nagkakamali ganun-ganun sila, saging sila, ganun-ganun yung boses. Pero, yung Pinoy version na kinagat ng mga Pinoy, kami. Dahil pambata siya, you need to cater dun sa kung sino ba yung manonood. Same as for Lupin, yung ginawa namin yung Lupin the Third, puro lokohan ng Lupin the Third, from Japan ito na material. Yan, isa ako sa major writer niyan. Hindi natin masyado sinusunod, although kasi masyadong medyo bastos din ng mga linya ng mga Hapon. Sa kanila, legal yun. Sa atin, ng mga panahon na yun, medyo hindi pinapayagan ng MTRCB yung mga medyo foul na language. Conservative po kasi. Tama ka. Yeah. So, what we do, tinitime down namin, pero mas pinapakwela namin according to what's kwela noong mga panahon na yun. So, yun, kinakagat naman. So, lagi, dahil like, babalikan ko yung Bananas in Pajamas, we do yung pagkakarakter. Hindi lang dahil ito yung trip ko, hindi lang dahil ito yung tingin ko, bagay dyan, hindi. Titignan mo rin, ano ba nanonood nito? Bata yun So, mas ma-appreciate yung bata. Yung kapwa niya bata ng mga narinig. So, tama po. pilitan namin. Mga ganun yan. So, kung paano piliin, it's a combination of the details na bibigay ng director and yung sarili mong imagination, yung creativity mo for that specific character. Paano mo bubuhayin yun? Paano mo papapaniwala ikaw yun? So, mahabang proseso din po pala Mahaba nasa tao din.
Actually, binanggit mo yung mahaba, pre. Pag usually, napapanood yung mga 30-minute na anime. Kala nyo, di ba? 30 minutes lang. No? We do it 4 to 5 hours. Oh, Ganun wow, ang katuloy tagal. yan. Akala nyo, at sa dubbing lang yon. Ang Yeah, yeah. pre-prod niyan will take around ano naman sa pag-i-script kasi tinatranslate yan eh. Again, kahit na raw material, Japanese, Korean, Chinese, tinatranslate yan. Ang papadala lang ng mga kumpanya yung English na transcript. And then Oh, writer, tatagalogin yan. Tatagalogin na hindi lang basta parang Google Translate. I would like to emphasize na hindi ganon. Ang ginagawa ng mga translator, hindi ganon. Tinatranslate yan according sa context, sa buka ng bibig, sa lip shape, sa mouth flaps. So, pag pinanood, kala mo ganun lang. Pero, kala mo simple po eh. yeah, so yung prosesong nakaakibat yan, medyo madugo, mahaba-haba rin. Opo. At hindi siya basta-basta. Yan. Thank you po sa pag-educate sa amin kasi pati ako medyo napaano na. Nakinig na lang. Nag-enjoy ako sa kwento niyo, sir. Oo. Maraming ano. Sabi niyo nga yung proseso ngayon is audition lahat pantay-pantay na. Mm. Pero dahil po ako sa tingin ko dahil sikat na sikat kayo and legend nga kayo para sa akin. Meron pa rin po bang nag-a-approach sa inyo na ito yung script ganun? Yes. Actually lately I do series para sa isang studio sa Makati. This is for View kung umaabot sa Pinas yan. Dyan sa Las Vegas yung VIU View. Dito rin natin yung mga kung ano ng mga Asian novela, mga series na tinatagalog. Hindi lang tinatagalog. Siyempre dito sa tinatagalog yun. Yung mga Korean yan, pinapa-audition. Ito lang, kailan lang katatapos lang namin gawin yung isang series. Yun, pumapasa ako. May binabagayan. Nice. Alam na ng mga director kung sino yung, itong ganito, ito, ano to eh. Usually kasi ako nakakast ako sa kontrabida na sungit, na medyo malalim ang boses, or medyo, yung other side naman, yun, yung extreme naman, yung komedyante. Yes, well, yeah. Medyo mahilig ako dun sa mga, na nagiging natural lang siguro. At through the years, alam mo yun, ang approach ko kasi mas yung natural, mas, alam mo yun, mas gusto naman yun kaysa parang dinadrama mo talaga. Tama. Like, I also, nabanggit ko kanina sa'yo, di ba, nagdadrama rin ako sa radyo, yung mga radio drama, like I did, noong year 2000, itong DZRH, naging talent nila ako dyan sa MBC, tapos nag-DZMM, and now for TV5, kay Sana Lord, kay Lord De Vera. Ano to, ang atake ko lagi kung paano natural. Minsan nga nagkamali na ako, akala ng mga kapwa ko, akala nila nagkamali ako. Hindi, adlib ko yun. Mahilig ako mag-adlib kasi the more ka nag-iindag. Sa drama kasi mas magaling, mas masarap mag-adlib eh. Kasi Yes drama, po, mas natural yung the way they hear it. Tama. Oo, kasi sa drama, hindi naman laging talagang literal na drama. May mga radio drama na ang tema ay comedy. May mga radio drama na medyo action. May mga radio drama na horror. So, the more natural yung bitaw mo, yung, alam mo yun, ano yun parang yun yung responsibilidad namin dun responsibilidad ko dun sa listener. Na kung ikaw yung nakikinig, siyempre bulag ka bilang radyo yan, you need to feel what I'm saying. Na, alam mo yun, na hindi lang to gumaganap. Totoo. So kung galit, kung umiiyak. Mga ganon. So ang artista, they do it talagang siyempre kasama yung katawan nila, yung facial expression nila, nadadala yun No offense yung sasabihin ko, pangit ang boses, maganda man ang boses, pero pag artista ka, kaya nga artista actor ka, actress ka, nadadala. So, hindi ba sa inyong boses? Ganon din sa dubbing. Pero sa amin, sa dubbing, ang wala kami sa voice acting. Opo. Boses lang talagang umaarte. So, kinakailangan na umiiyak kami, nasaktan kami, nagulat kami, napalundag kami, mga ganon. So, yun yung thin difference o thin line between a voice actor, actress, and an actress and actor.
Yung mga aktor po kasi talagang, kumbaga, yung supporting, ano nila is yung facial expressions po, yung galaw po nila. Like you said, sa inyo po talagang voice lang Oo, boses to be lang. felt po. Yung maririnig mo yung emotions through the voice lang talaga. Tama ka. Oo, Opo. yun yung kailangan naming panindigan na bawat linya kailangan bitawan namin ng naaangkop doon sa dialogue. Ayan. Mhm. Tapos yun, hanggang sa nag-evolve, dati kasi medyo, aminin ko, nung mga unang panahon, gano'n naman yan. Gano'n naman kahit anong trabaho. Minsan, sa simula, talagang malalaman mo, mas maganda pala ganito. So, nag-evolve na yan hanggang ngayon. Talagang, very meticulous na mga producer, mga network. They do give us pointers at hindi naman memo, kundi parang reminders na as much as possible, sukatin nyo yung mga flap, sukatin nyo yung Mhm. lip shape. May kung tawagin kami, yung A, E, I, O, U. So, kung yung Koreano, ang yung sa'yo, yun. Anyo nga sa'yo. So, normally, we translate it, kasi hindi na babagay kung kumusta ka. Tama po. Yeah. Hindi nga po. So, hinahanapan niya ng translator, hinahanapan niya ng mga writer ng naangkop na Tagalog translation para hindi lang sila nakikinig. Parang kahit na, yung pinapanood nila, parang Pinoy na yung nagsasalita. Ayun. I mean, now that you brought it up po recently, na-realize ko, tama nga po kayo, yung parang naangkop yung lips nila Yes. sa Tagalog words na ginagamit. Oo. Lalo ngayon, I also do itong mga sa Netflix. Mga sa ngayon, di ba? May choice ka na, no? May option ka na, di ba? Sa baba. Dito makikita Yes. sa baba, may option ka kung paano mo gustong papakinggan. Kung Chinese, Spanish. So, meron dyan, dumadami na ngayon, dumadami na at salamat. Yung Filipino na option, pumapasok na dyan. So, Oh, yan, nice. for audition lalo yan. Yung mga Netflix, mga sensitibong mga pelikula, I mean, mga prime na pelikula, ito lahat talaga for audition yan. Again, sa mga main, hindi kinakailangan, hindi naman kinakailangan lahat. Pero kahit hindi main, kung importante, kung cameo role at maganda, kinakailangan ni audition. Sila magsasabi niya. Yun, talagang binubusisi yun. Sa pagsusulat, sa dubbing, sa mismong dubbing, na mismong direktor, miski mga engineer. Sila magsasabi niya na, uy, mas bagay yata yung ganitong word para mas sukat dun sa bibig. Thank you po ulit sa education. Ako, natututo yung mga listeners, mga nanonood, natututo din. Thank you. Sir, may tanong ako. Tulad na sabi ko nung umpisa, ang haba nung list, ang dami yung ginampan ng karakter, kumbaga, di ba? Mm-mm. Sino po yung top 3 yung characters na ginampanan? Yung pinaka-favorite niyo? Well, okay. Sa anime, pagdating sa anime, marami yan. Sabi mo nga, totoo naman, hindi ko na i-deny, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, marami na. Siyempre, si tinagal-tagal ko na rin, talagang dadami siya. Pero ang pinaka stand out dyan, well, itong suit ko. Sinuot ko talaga para sa'yo. Yan. Idol ko yan, si Vincent. Si Vincent for Ghost Fighter na si Hiei sa Hiei, yeah. Hiei, sa Japanese talaga. Isa yan sa paborito. Also, siyempre, si Senigata ng Lupin III. Kung pagdating sa may pag-uusapan. Nandiyan na rin si Akagi ng Slam Dunk. Oh, yeah. Idol ko din po yung ano doon. Karamihan dyan talaga puro anime. Pero kung pagdating naman sa tao, siyempre si Sylvester Stallone. Kasi I did several movies na pagdating sa isa ako, if not the first, isa ako sa mga unang-unang nagboses for. I don't take credit na ako lang. No, marami rin nagboses, pero kung hindi ako nagkakamali, isa ako sa mga unang nagboses. Didiin ko, isa ako. Marami nagboses niyan. At kung marami na rin ako nagawa for Sylvester Stallone, so I do love doing yung pag na-invite ako na, ito is Stallone Starrer to. Oo, sige. Salamat. Bagay niyo po yung karakter na Stallone Medyo buwabag. Parang lasing lang naman si... Oo nga po. Ayan. Paborito, ano pa ba? Yan, si Lupin, si Negata. Well, siyempre si B1, B2 kasi tumatak na yan na hindi ko yan boses talaga, hindi ko normal na boses, pero kasi for Vincent, medyo manipis. For
For Detective Sinigata, Kengkoy. For B1, B2, as B1, ako yung manipis lang ako. Naisip mo ba naisip ko? Ha? So, kaya ako paborito sila dahil I did yung mga iba't ibang timbre nila. Hindi lang ano. Yun, kaya ako sila paborito. For Voltes 5 din, siyempre si Big Bird. Yan, isa rin sa paborito. Siyempre si Okay. Kayo po si Big Bird doon? Oo, si Big Bird. Oh, hindi For ko alam. Armstrong. May maganda akong kwento dyan pare, dahil nung panahon na, yun nga, nabanggit ko sa iyo si Mr. Noel Malyonga na unang-unang kong director for dubbing. Akalain mong siya yung narrator ng Voltes 5. Siya rin ang Big Bird ng Voltes 5, yung original. Yes, Na, biruin mo, after several decades, nung hindi revive ang tawag, nung naisipan nilang ipadub in Tagalog na, o biruin mo, ako yung pinag-narrate, ako yung pinag-Big Bird din. So, parang sa akin, di ba? Parang kumbaga, nagsimula ako sa iyo, ikaw ang gumagawa nito So, tapos ngayon ako, ito, ginagawa ko naman yung sa iyo. Yung mga ganun, ito yung mga karakter na binuhay mo nung bata ako Ngayon ako naman. So, yun yung mga ganang sa akin parang nag-full circle Parang Di ba? pinasa po yung baton no? Hindi man sadya, no? Pero, syempre, Opo. pero, di ba? It's destiny po kung ganun. Siguro, Yeah. parang ganun. Pwede niyo po bang share ang most memorable mong experience as a voice actor? It could be negative or positive po. Ito memorable, hindi to negative pero nakakatawa kasi when I did pagboboses, pagdadub para kay Stallone ang pelikula niya yung Balboa. Yan ang hindi ko malilimutan. Marami kasing ang daming naman kasi bago ko sagutin ng diretso, ang daming naman kasi masaya siya hindi siya tulad ng normal job na alam mo yun, yung papasok ka from 9 to 5 at nandyan paperwork. Kami, alam mo, parang lang kami naglalaro Yung ginagawa namin, pambata. So, siguro hindi kami mabilis tumanda. Kami ganun. Yung may ganun influenza. Nakakulong lang kami sa isang studio the whole day, naka-aircon, so siguro hindi kami nabababad sa araw. Yun lang siguro konting perks, no? These are mga trivias na para sa akin siguro yun ang mga dahilan. Hindi ko malilimutan nung I did yun yung Balboa ni Stallone. Doon dumating ako, syempre, ito yung nauso na, mid-2000, siguro ganun. 2005, 2006, mga ganyan. Uso na to uso na yung digital. Okay. Medyo, pag sinabing digital, ito na yung medyo pwede ka na magkanya-kanyang track. May sariling track si Aves, may sariling track si Monty, may sariling track yung bida, yung kontrabida, etc. Pwede ka magkanya-kanya. Multiple tracks kung tawagin. Digital na Kasi bago ko maganda rin malaman ng mga listener mo ng KLWP na nung nagsimula kami, pare two tracks. 2 tracks lang? Analog kami tawagin sa mga siguro nakakaintindi sa mga recording. Analog kung tawagin. Analog recording na nagsimula kami na sama-sama. Kaya may kung tawagin black dubbing. Sama-sama. Kung 8 kaming cast, nasa isang mikropono kami, kami dyan? Magsishare kami. Oh, hirap niyan. Kaya putol na putol pag na-off mic ka. Yeah. So kung ito yung mikropono, gano'n na kami ng gano'n na, di ba? Linya mo. Hindi mo linya, pasok ka. May mga ganong klase. So ang point ko kung bakit ko nakukwento to, ito nung digital na, nung mga bandang siguro 2010 siguro yan, 15. Hindi, mas magaga pa. Digital na to. So sabi, sige, may Balboa. Siyempre, si Monty ang kinontak. Salamat. Okay, punta ako. Pagdating ko, hindi pa tapos yung ibang talent na doing yung ibang karakter. Since yung Stallone, siyempre siya yung bida, mas maraming linya. Ganun yan Siyempre, yung bida, mas maraming linya kaysa sa support and mga incidentals. Pinanggalingan ako sa dubbing, lumagari ako papunta doon sa studio na yun. So, tumawid ako doon, sabi, Monty, hindi pa tapos yung ibang pelikula. Yung ibang dubber, hindi pa sila tapos. Tapusin ko muna sila para ikaw dire-diretso na kasi mas marami ka. Ang director ko dito si Mr. Raymond Narag. Hello sa'yo. Kung mapapakinggan yan si Raymond. Sabi nga ni Raymond, okay lang ba? Walang problema. Walang problema sa akin. Sige, tapusin mo na. Okay lang ako. Gusto ko na yung pahinga. So, ito yung kwento. So, habang nagpapahinga, paglabas ko ng studio, so may nakasalang kasi na ibang dubber. So, sige,
pumayag na ako eh. Paglabas ko, nakita ko ngayon yung isang engineer. Wala siyang studio that time. Wala siyang, ibig sabihin, hindi siya naka-on-board that time. Sabi ko, si Angie. So sabi ko, G, mamaya pa ako sa salang eh. Inom muna tayo. Tagal pa yan. Okay lang. Eh, kasi legal yung studio na yun is mansion yan dito sa isang mansion yan dito sa New Manila na doon kami nag-dub. So para siyang bahay na malaki. So bumili kami, lumabas kami, balik kami, inom kami. So nakaisang round na kami ng drinks namin. Pag silip ko ulit, hindi pa tapos. Di pa, maya pa, mga ano pa. Okay. Eh di syempre, wala na kami iniinom. Lumabas uli kami, bili uli kami. So, paikliin ko na lang yung storya, nakarami ng kaunti. So, nung pagpasok ko, medyo may tama na ako. May buzz na po eh. No? So, nung pagpasok ko, di, mas naging natural na si Stallone. Galing mo! Na, parang sumusalita ka, ganyan na, gano'n na. So, yun, isa yun sa nakakatuwa. Kasi, na-impress po yata sila siguro. Alam po lang nakainom kayo, alam ng director? hindi. Kasi, pero hindi. Malalaman na po niya. Nakainom o hindi, ginagawa ko naman si Stallone. Kaya, Okay. Nakainom o hindi. That time, parang sabi ko lang, na-tsempo lang. Sabi ko nga, parang mas masarap siya kayo pag nakainom. Kasi talagang lumalabas na yung hindi malinaw niyang pagsasalita. So yun, isa sa nakakatuwa. Pero lagi naman, ang dabing naman isa na. Mahirap, nakakapagod din. Wala namang trabahong hindi nakakapagod. Kaya sabi mo nakaupo ka lang, pero nakakapagod. Most of the days na nasa studio kami masaya. So wala naman akong negative. Kung may negative man is yung mga bad scripts. Yan. So, shinare ko na rin, yung pinaka-paborito, pinaka-memorable, pero mostly masaya, pero meron ding bad. At ang dahilan nun, bad scripts. Hindi mo maiwasan dito ko sa Pinas, mga natatraffic nasisira yung schedule. Pero these are just minor, kasi siyempre sa trabaho namin, we have to follow yung strict ng mga schedule para hindi nagpapatong yung mga tao. Ganon din naman sa kahit na anong trabaho. Pag kami pumapasok na, biglaan, ano to? Meron pa akong tinatapos Di ba? So, yun lang naman nakakasira dyan. Pero, kailangan mo pa rin gawin. At kailangan mo mag-adjust. So, yun. Yan ang mga ilang trivia pagdating sa dubbing. Thank you po sa pag-share nung memorable experiences niyo. Lapit na po tayo matapos sa podcast na to, sir. And, yung time niyo, alam ko mahalaga din and late na po dyan. Nandito na po tayo sa tinatawag nating bonus round. Yung bonus round po is questions na pinapatanong ng mga fans na alam na i-interviewin kita in advance. Yung mga questions pong ito, minsan comedic, it could make sense, sometimes wala pong sense. Nasa inyo pa kung sasagutin nyo or hindi. Sige lang, sige. Game tayo. Sige po. So I only have 3 questions na pinapatanong. Yung una pong question sa bonus round is, anong ginagawa mo, Sir Monty, kapag wala kang ginagawa? No. Lagi Anong ginagawa ko pag walang ginagawa? Mahirap yan One eternity later. Anong ginagawa ko pag wala akong ginagawa? Hindi ko alam pa rin kung sasagutin ko ng maayos to. Kung yung tanong po nila is hindi maayos, sagutin niyo po ng hindi maayos, sir. Well, pag wala akong ginagawa, wala akong ginagawa. Ulala. O kung sino man nagtanong yan, ang husay mo, napaisip ako. Magandang tanong yan. Pwede ko mahiram yan. Hihiramin ko yan. Kasi mahirap sagutin yung tanong na anong gagawin mo? Ang ginagawa mo, wala kang ginagawa. Wala. Yan ang sagot Wala. ko. Galing mo. Sino man yan? Wala. Wala. Ito po yung second question. Alam naman natin na si Vincent or si Hiye ay may tiyagan. Yung evil eye or yung alam nating lahat na third eye. Kayo po ba may third eye? Wala. Atayo ko magkaroon. Dahil sabi nga nila, yung sabi ng anak ko, meron daw siya. Matatakutin ako, Ibs, at sa mga listener mo, matatakutin ako. O sino man nagtanong niya, matatakutin ako, mga kuya, mga ate. Iba naman yung matatakutin sa duwag. Iba yon. Pero ako, madali akong matakot. Alam ng mga dabber yan, alam ng mga kasama ko yan. So, ayoko. Sa dubbing, actually, trivia ulit, sa dubbing meron. Di
Yung mga studio na lalo na yung mga dulo-dulo. Sa ibang studio kasi, na lalo na yung mga medyo matagal na, yung mga luma o O kahit man siguro sa bago, no? Pero may mga kwento na, uy, may nakikita akong katabi mo nung kanina. Madaling tumindig ang balahibo. Wow. Meron din studio somewhere sa malayo na hindi ko na uli sasabihin, pero yun talaga na-experience ko na parang may bumubulong. Anak ko, binabalanda ko yung headset, tumatakbo ako palabas at naghihintay uli ako bago kumalma, bago mapagdar. There are a few instances na mga ganun nangyayari at matatakotin ako. Kaya kung meron pa ako nun, naku, lalo na. Kaya ayoko. Wala. Ako pa wala akong third eye at ayoko rin magkaroon kasi hindi ko po alam paano i-handle, di ba? Yeah. Lalo na po sa profession ko is hindi naman sa may mga death pang nagaganap. So, I wouldn't dare na magkaroon. Di ba? Isa pang pala isipan yun, di ba? Opo, yeah. Ito po yung last question natin sa bonus Nakakadalawang round. wala na tayo. Yung unang question mo, wala. Pangalawa, wala rin. Wala rin po. Sana consistent yung pangatlo. Sige. Oo nga po. Ito po yung last. Di ba po madami kayong voices na ginampanan? Nagmi-meeting po ba ang mga voices sa isip nyo? Okay. Nagmi-meeting. Hindi sila nagmi-meeting sa isip ko. Pero nagmi-meet sila sa mismong script, sa mismong episode. May say-say naman yung tanong niya. Kasi minsan kinakausap namin yung sarili namin sa isang eksena na kuwari nabigay sa akin yung isang tatay, maya-maya yung isang karakter na dinadub ko rin naman na naka-assign din sa akin, nakausap niya sa isang event, sa isang eksena. So, nagkakausap. There was one time tatlo nag-uusap, isang tao. Hindi lang sa akin nangyayari yun. Again, sabi ko nga kanina sa simula, I am speaking for everyone na nasa voice acting industry na nangyayari yun. Hindi lang isang binobosesan mo. Kasi masyado naman kami mahal kung puro isang boses lang. We do several voices. So dahil doon, hindi kasi sa isang serye, hindi lang naman 5 artista niyan, hindi lang naman 10 artista niyan. They have several mga people na. Pero sa dubbing, siyempre, hindi kailangan mag-provide, hindi kaya i-provide na, dapat bawat isang artista dyan, kahit na isang pulis, dapat ibang boses, ibang tao, hindi. So ako, pwede akong dumampot ng isang pulis, pwede akong bigyan ng isang kontrabida, bukod sa pagiging bida. May mga ganun. Lalo when we do cartoons, mga anime, lahat yan, yung mga crowd niyan, yung mga kung sino-sino, mga kaibigan nung kaibigan, yung tatay nung pinsan, mga ganun. So, lahat yun kami, nag-uusap sila sa eksena, pero sa isip ko, hindi sila nagmi-meeting. Kung kinakausap ko yung sarili ko, minsan yes. Minsan kinakausap ko yung sarili ko, pero hindi pa naman umabot sa puntong nag-meeting. Ito po nabanggit nyo. Ako tanong ko to, nabanggit niya na kinakausap yung sarili minsan, which I do din. Sometimes words of encouragement or kapag stress ka. Pero na-try nyo na po bang kausapin ng sarili nyo with a different character? Hindi yung normal yung voice? Hindi. Hindi, okay. Baka mapunta ako sa ospital na pinagtatrabaho. Ayaw po natin yun. Sarili kong boses, pero yan, ano ba naman to? Ayun. Ako lang. Okay. Pero nakakatuwa yun, lalo yung una. Tandaan ko yun, anong ginagawa mo pag wala kang ginagawa. Salamat sa mga tanong na yun. Salamat po ulit, Sir Monty. Yun yung katapusan ng mga tanong sa podcast. Pero ako may personal po akong request kasi I would hate myself if hindi ko po i-request to. Pwede niyo po bang hikayatin na manood ang mga listeners ng Kwentuhan Lang Walang Personalang podcast gamit ang boses ni Vincent? Okay. Game na. Game na po. Alright. Sige. Mula sa Ghost Fighter, ito si Vincent. Inaanyayahan ko kayo manood ng Kwentuhan Lang Walang Personalan. Ibibigay ko ang 100% ng kapangyarihan ko. Black Flame Dragon Technique o kahit na anong technique, gagamitin yan ni Ames para sa inyo. Nag-flashback yung childhood memories. Manipis lang si Vincent. Maraming salamat, Ames. Maraming salamat talaga sa time nyo and hopefully po mas maraming projects ang dumating sa inyo and marinig ko po kayo ulit soon sa mga dubbing. And hopefully then mag-guest po namin kayo in the future, who knows, down the road po, di ba?
Or I can meet you in person po when I go sa Nandito Philippines. ka sa Pinas pag bumalik ka. Oh, yes. So, yun, salamat. At salamat sa iyo. Uulitin ko, I would like to emphasize na we owe it to the, ayaw kong tawaging fans. A person I don't call yung mga uma-appreciate sa amin na fan, kundi kasama namin yan eh. For me, yan ang opinion ko eh, sa salita ko na hindi, kundi dahil sa, kung wala naman nanonood at wala nag-appreciate sa ginagawa ng isang tao, baliwala eh. Unless yung ginagawa niya eh, para sa sarili niya talaga, o hindi niya kailangan ng listener. Pero sa trabaho namin, we need people like you, yung iba na na-appreciate dun sa trabaho namin. Pinaghihirapan namin, pinapaganda namin. So yung craft namin is well appreciated by these people na tulad ninyo. Okay ako doon. Kapwa tayo Pilipino, and what we do dito sa itong trabaho namin para sa Pilipino. Yes! At kung nakaka-educate, nakaka-entertain, yun lang naman yun eh. Yun ang purpose namin eh. To educate and to entertain. At maraming salamat. Diyan din sa kwentuhan lang, walang personalan. Ang mission mo is to entertain and to give education dun sa mga listener mo, sa mga subscriber mo. And good luck. At thank you po, thank you. Sana magpatuloy. Thank you po, yeah. Again po, sir, thank you so much. And alam ko po may kasabihang yung never meet your idols, pero tinapon ko na yun sa bintana kasi I don't believe in that anymore. Ayun, sir. Thank you so much. And Sir Monty, hopefully again, we'll be able to guest you. Ito po ang Kwentuhan Lang, Walang Personalang Podcast. We'll see you guys next time. Bye-bye. Bye-bye.